Hello guys! Joining us for today's video are these champagne varieties. Champagne varieties is a result of hybridizations between Echeverria agavoides Romeo and Echeverria laue. And these are called Korean succulents. Echeverria champagne is a thick leaves variety. And I have here an Echeverria pink champagne, Echeverria purple champagne, and Echeverria German champagne. But the Echeverria German champagne looks more like that it came from Echeverria laue and a Porpoisorum. Ang mga champagne guys, hindi ko alam kung bakit sila tinatawag na champagne. Wala din akong nabasa sa online explanation kung bakit tinatawag sila ng champagne. Pero mostly kasi kung anong pangalan nila ay diniderive yun galing sa hybridize sa kanila. Or kung saan sila galing, ganun. Or baka sa appearance, yun. Baka doon nila kinukuha. Pero hindi ko alam kung bakit champagne. So ito yung pink champagne. Champagne has parang rounded leaves sila, pero merong matulis na tips. Rounded sila kapag naaarawan. Gaya nito, oh. Hindi na masyado naaarawan, kaya tumutulis. Meron din ang champagne guys, meron siyang farina kapag na-expose sa araw. Although, medyo makinis yung kanilang mga dahon din. May farina yan, gaya nito. Si purple champagne, meron siyang farina, pati si German champagne, yan, meron din siyang farina. Ito din. Si pink champagne ay oo, medyo pinkish na ang kanyang kulay. Si purple ay medyo purple. Yung kulay din, may pagka-purple din. Ang German champagne ay parang Porpoisorum nga siya. Parang yung parent niya na isa ay Porpoisorum. Ang champagne guys, hindi sila mahirap alagaan dito sa lowland. Madali lang silang alagaan. Hindi maarte, wala sa in terms of insects, wala akong nakikita sa kanila na mga may namumugad na mga insects, kaya ng millibugs, so far wala pa naman. And sa watering schedule ko guys, hindi ako masyado kasi pala dilig talaga, pero malalaman mo yun kapag na-overwater mo sila kasi magbablock na basa. Dry out siya kasi nga, bala ko kasi ito siyang iripat kasi tumaob itong pot na to at pinatong ko lang siya para hindi siya mamatay. Tapos hindi ko diniligan kasi nga bala ko siyang iripat. So meron siyang mga dry leaves. Ayan. Ipapat ko ito ngayon. Kaya alisin na rin natin yung mga dry leaves niya. Sa sunlight guys, okay lang naman sa kanila kahit lang, bright light lang, or yung gaya ng temperature ko dito sa aking greenhouse na maalinsangan. Ito siya ang nakakatanggap ng morning sun, ito hindi. At fertilizer, ito lang yung nabigyan ko ng fertilizer sa kanila. You can give naman fertilizer or hindi, pero depende na din talaga kasi yan sa inyo kung magbibigay ba kayo or hindi. Hindi naman kasi required sa mga succulents na bigyan natin sila ng fertilizer, pero kapag binibigyan mo sila ng fertilizer ay mas mabilis yung kanilang growth. Tapos meron itong baby guys, oh. Inalis ko lang ito, ginanon ko lang ito. Yan, ginanon. Kung nakita nyo yung isang video ko na gumagawa ako na nagpo-propagate ako na parang ginaganyan lang. Yun, ginaganon ko ito. Tapos meron na siyang baby. Wala nga lang siyang wala siyang roots. Kapag ganito, at saka meron siyang millibug, pwede mo siyang i-propagate through leaves, ang champagne. Tapos, kapag ganito na wala pang roots, hindi mo siya pwedeng paarawan. Pero ito hindi ko alam kung magsusurvive siya kasi nga, tuyot siya guys eh. Yan, nangulugot na yung dahon. Hindi ko alam kung kaya pa ba niya i-support yung kanyang baby. Pero sana lang, magpuproduce pa rin siya ng fruits kahit na tuyo na yung kanyang mother na leaf. So, aalisin ko rin ito mamaya. Ngayon, dyan muna siya. Tago muna natin kasi baka mabilis yung pagtuyot niya. So, iripat ko ito sila ngayon. Ito naman ay iripat ko din. Meron palang kamukha itong mga champagne guys. Itong si Becchia. Mukha siyang pink champagne guys. Ayan, at saka yung
Yung dahon kasi niya, may mga ganito guys, oh. Ito. Mga parang lines na yan. Yan yung characteristic ng champagne. Yan, oh. Ito. Yan, characteristic yan ng champagne. May mga lines sila. Gaya din ito. Ayan, may lines yan sila. Sa German champagne hindi masyadong kita yung lines, pero meron pa rin naman kahit papano. May mga lines di pa rin naman yan sila. Facets ang tawag ata dyan, or hindi ako sure kung anong tawag, pero meron kasi mga ibang vlogger na tinatawag nila yan na facets. Yung mga parang lines sa dahon ng succulents. So ito siya si Becchia. Parang champagne din talaga siya, pero hindi ko alam kung anong hybrid to. Kung kaya't nagiging kamukha siya ng mga champagne. Malaki na ito siya guys. Tabingi ito dati. Yan o. Meron pa rin tabingi konti, pero nag-aano na siya, nag-i-straighten out. Ginawa ko lang is, kung saan banda yung nakatabi, nakaganyan siya. Dito ko hinirap siya sa araw, sa morning sun, para mag-ano siya, susunod siya sa araw. Yun, kaya nag-ano siya, parang bumalik na yung kanyang tamang tindig. So, naka-ano ito siya guys, naka-rain or shine si Becchia. Basa pa nga yung kanyang soil guys, kasi nga umuulan dito ng madalas. Yun. Ang ganda niya lang guys, so parang lotus. Yung bulaklak ng lotus. So yun, sinishare ko lang si Becchia na kamukha din ng champagne. Minsan nga, parang maaano mo pa siya na pink champagne. Kaya lang si pink champagne, medyo bilugan yung dahon. Ganyan yung dahon ni pink champagne. Ito naman ay matulis. Yan. Parang maano mo lang siya na parang mamamalikmata ka na si pink champagne, pero hindi kasi matutulis ito. Si pink champagne naman ay medyo bilugan na merong tips. Na guys, naripat ko na si German champagne. Yan, tapos ito inayos ko rin, dinagdagan ko lang ng lupa at saka fertilizer. At wala naman akong ginawa dito. Siguro dagdagan ko lang ng fertilizer. Ito, meron na rin siya fertilizer. Pagkaripat nilagyan ko na. At nakuha ko pala ito siya ng buo guys. At ito siya ay marami na rin talaga siyang roots. Hindi ko muna ito didiligan kasi ang dami kong ang daming napuputol na mga ugat niya guys. So, yun lang guys. Tungkol sa aking mga Echeveria champagne na nandito. And that was it guys. Thank you all for watching. Please continue supporting my channel guys. And I hope to see you in my next video. Bye bye.